Kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Tina Watson Murder Case. Si Tina Thomas Watson ay isinilang noong February 13, 1977 sa West Germany. Lumaki ito sa isang loving family kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Alanda, inang si Cindy at stepdad na si Tommy. Gayunpaman, bata pa lamang, dumanas na si Tina ng matinding health problems. Na-diagnose ito ng PSVT, isang kondisyon na nagpapabilis ng takbo ng puso na kadalasang humahantong sa panghihina o seizure. Bagamat nakakatulong ang pag-inom ng gamot, marami itong side effects na nakakaubos ng kanyang energy. Kaya naman nagpa siya na itong sumailalim sa isang corrective heart surgery noong 2001. Mula noon ay nanumbalik ang sigla at lakas ni Tina. Sa edad na 26, nakilala ni Tina ang kanyang mapapangasawa. Ngunit bago ito, ilang beses na rin itong na-heartbroken. Una, sa kanyang fiancé na si Scott McCullough. Subalit matapos ang engagement, naghiwalay rin ang dalawa dahil hindi ito aprobado ng kanyang ina. Para rito, masyado pang bata noon si Tina at naniniwalang hindi pa ito handa. Sunod nitong seryosong nakarelasyon si Stan Marks. Ngunit matapos ang ilang taong pagdidate, hindi rin nagkatuluyan ang mga ito. Nag-break ang dalawa noong late 2001, ang parehong taon kung kailan naman nakilala ni Tina ang kanyang future husband na si Gabe Watson. Si Gabe ay isang friendly at easygoing man. Magaling itong makisama sa mga tao. Isa rin itong avid diver since 1996. Halos nasa 50 dives na ang nagawa nito at nakakumpleto na rin ng rescue diving course. 2 years mula sa kanilang first meet-up, nag-propose si Gabe kay Tina. Ngunit dahil sa kanyang mga karanasan mula sa previous relationships, hiningi muna ni Tina sa kanyang mga magulang ang blessing bago ito umuo kay Gabe. February 2003 nang tawagan nito si Tommy, ang tatay ni Tina. Hindi nito nagustuhan ang paraan ni Gabe ng paghingi ng kamay ng kanyang anak. Una pa lamang ay hindi na panatiko ni Gabe ang mga magulang ni Tina. Nag-aalangan ang mga ito sa karakter at totoong intensyon ni Gabe. Bagamat sa huli ay wala ring nagawa ang mga ito nang direkta na itong mag-propose. Isang araw matapos ang Valentine's, nagplano si Gabe ng isang romantic dinner upang formal nang alokin magpakasal ang nobya. Inihayag nito ang kanyang pagnanais na makasama si Tina habang buhay. Noon ay walang malinaw na isinagot si Tina. Sa halip ay sinabi nito na natatakot itong mag-isa na lamang sa buhay sa edad na 26. Nang ma-engage, hindi tumira sa iisang bahay sina Tina at Gabe. Nahirapan ng mga itong maglaan ng oras sa isa't isa. Ayon sa kwento ni Tina sa kaibigang si Amanda, sinabi ni Gabe na kung nais niya itong makasama tuwing weekends, kailangan itong mag-aral ng diving. Kinalaunan ay napagdesisyonan rin ito na gawin ng diving para sa kanilang honeymoon. Dagdag pa ni Gabe, kung hindi matututo ang fiancé, mag-i-stay lamang ito sa bahay o kaya ay lalakad ang aso sa labas. Kaya naman napilitan si Tina na mag-enroll sa the dive site. Noon ay nag-loan pa si Gabe upang ipambili ng diving equipments nito at pambayad sa lessons. Nang matapos ang course, inilarawan si Tina ng kanyang instructor bilang isa sa pinakabalisang diver na kanyang tinuruan. Halata umanong hindi ito komportable sa tubig. October 11, 2003 nang maganap ang beautiful wedding ceremony ni Tina at Gabe sa Birmingham. Dinaluhan ito ng kanilang malalapit na kaibigan at kapamilya. 2 days matapos ito, lumipad ang bagong kasal sa Australia para sa kanilang honeymoon. Si Tina ang nagplano sa mga activities sa kanilang mga unang araw. Ang pag-explore sa tourist spot sa Sydney gaya ng Opera House, Darling Harbour at Australian Museum. Habang si Gabe naman ang nakatoka sa kanilang mga huling araw. Ngunit iisa lamang ang pakay nito. Ang sisirin ang makasaysayang SS Yonggala. Isa ito sa pinakamalaki at intact na shipwreck sa buong mundo. Lumubog ang vessel na ito noong 1911 dahil sa bagyo, sakay ang lampas 100 pasahero. Dinadayo ito bilang best scuba diving spot sa Australia.
October 21, 2003, sinimula ni Tina at Gabe ang kanilang diving adventure sakay ng The Soil Sport. Ang activity na ito ay ang inaasam ni Gabe at ang highlight ng kanilang honeymoon. Kasama ng mga ito sa bangka ang 12 cruise, 3 commercial divers at 23 pang pasahero. Base sa standard diving regulations, gaya ng safe scuba system, si Gabe na nakagawa na ng 55 dives kung saan 15 sa mga ito ay sa karagatan ay ihahanay sa red level diver dahil sa limited experience nito sa mga mapanganib na kondisyon. Habang si Tina naman na mayroon lamang 5 record ng dives na wala pa sa open water ay classified bilang green level diver. Subalit bago pa man simula ng diving, ilang safety protocols na ang hindi nasunod ng director na si Wade Singleton. Magkasama nitong in-interview si Tina at Gabe na dapat ihiwalay lalo pat magkaiba ang kanilang kapasidad. Nakaligtaan nitong lagyan ng marka ang paperworks at equipments kung anong level ng divers. Hindi rin dumaan si Tina sa mandatory orientation gayong amateur pa ito at kulang na kulang ang experience. Hindi ang koprito ang sumabak sa isang red level current o malakas na alon. Gayunpaman, nilusong na ng couple ang tubig kasama ang 4 na iba pa. Pinili ni Gabe ang isang 11-liter tank at ibinigay kay Tina ang mas maliit na hindi akma sa kakulangan nito ng karanasan. Halos kalulubog pa lamang ay nahirapan na si Tina sa tubig. Humingi ito ng karagdagang pabigat upang pumailalim. Ngunit maya-maya pa, nagkaproblema sa dive computer ni Gabe kaya naman kinailangan nilang bumalik sa bangka. Nang maayos ito, muling sinubukan ng mga itong mag-dive. Makalipas lamang ilang minuto, lumitaw si Gabe sa tubig. Ngunit mag-isa lamang ito, wala si Tina. Nalunod umano ito. Dali-daling sumaklolo ang mga crew upang kunin si Tina sa tubig. Natagpuan nila ito sa lalim na 82 feet. Subalit huli na ang lahat. Sinubukan nila itong i-resuscitate sa loob ng 40 minuto ngunit bigo ang mga ito. Idineklara si Tina na dead at the scene. 11 days pa lamang noon mula na ito ay kasal. Sa autopsy ni Tina, walang nakitang anumang bayolenteng senyales ng pagkamatay nito. Bagamat mayroon itong mga pasa sa leeg at dugo sa ilong na mga common signs ng diving sa ganoong kalalim. Wala ring anumang bakas ng alkohol sa kanyang sistema, ngunit mayroong ibuprofen at paracetamol na mga gamot para sa sakit. Nakitaan rin ito ng maliit na amount ng fluid sa kanyang baga, indikasyon na nalunod na ito bago mawala ng oxygen. Inakala ng lahat na ang nangyari ay isang terribleng aksidente mula sa pagsasawalang bahala ng safety protocols ng isang inexperienced diver. Ngunit nang simula ng interview kay Gabe, unti-unting nabuo ang suspisyon ng mga pulis. Maraming inconsistency sa mga pahayag nito. Ayon kay Gabe, inagos ang mga ito ng malakas na alon kaya naman nahirapan si Tina na lumutang. Nagpahiwatig umano ito ng pagnanais na bumalik sa anchor line kaya naman nag-instruct si Gabe na i-activate nito ang buoyancy compensator upang umangat sa tubig. Subalit hindi umano ito gumana. Nang makita umano ni Gabe na unti-unti nang lumulubog si Tina, hinawakan niya ito agad. Bagamat sa panic ay natamaan at naalis ng misis ang kanyang mask, kaya naman nabitawan niya ito. Sinubukan umanong sisiri ni Gabe si Tina, ngunit hindi niya ito inabot kaya naman nagdesisyon nitong umahon sa tubig upang sumaklolo. Subalit kinontra ng ilang saksing divers ang pahayag ni Gabe. Ayon sa isa, nakita nito si Gabe na naka-bear hug o nakayapos ng mahigpit kay Tina bago ito tuluyang lumubog. Bilang designated dive buddy, hindi nito in-apply ang tamang techniques upang i-assist si Tina. Gaya ng pag-inflate ng buoyancy control device, pag-alis ng weight belt o pagbabahagi ng kanyang air supply. Mga basic safety measures na inaasahan sa ganoong sitwasyon. Kung tutuusin, si Gabe ay isang certified rescue diver kaya naman mayroon itong kaalaman sa pagsagip sa taong nalulunod. Gayunpaman, nabigo itong iligtas ang kanyang sariling asawa. Nang i-check naman ang diving gears ni Tina, kabilang ng air tank, lahat ay gumagana ng maayos.
Nang ma-recover ang katawan ni Tina, nasa bibig pa nito ang regulator at may lamang oxygen ang kanyang tangke. Taliwas sa pahayag ni Gabe na nag-malfunction ang equipment nito. Noon ay malakas na ang suspisyon ng mga pulis na may hindi inaamin si Gabe, kaya naman minonitor nila ito ng maigi. Makalipas ang ilang araw, nagtungo si Gabe sa morgue upang makita ang bangkay ng asawa. Emosyonal ito at umiiyak habang hawak ang kamay ni Tina. Humihingi ito ng patawad. Ang hindi nito alam, inirecord ng detective ang mga sinabi nito. Ayon sa record, quote-unquote, I am so sorry. I never meant to hurt you. I shouldn't have kept taking you down. I'm sorry I couldn't stop it. Sa patuloy na investigasyon at interview sa pamilya at kaibigan, natuklasan ng detectives ang mga problema sa pagsasama ng mag-asawang Watson. Nadiskubre rin ng mga ito na bagong insidente, pilit na pinapapalitan ni Gabe ang beneficiary ni Tina sa kanyang insurance policy na dati ay nakapangalan sa ama nito. Ipinalalagay ni Gabe ang kanyang pangalan at pinadadagdagan ng coverage. Kinumpirma ang impormasyong ito ng agent ni Tina. Mula sa hawak na ebidensya, naniniwala ang mga detective na sinadyang paslangin ni Gabe ang misis na si Tina sa pamamagitan ng pagtamper sa kanyang equipment at pagyakap sa ilalim ng tubig hanggang sa mawalan nito ng malay at lumubog. Nakita rin sa dive computer data nito na natagalan si Gabe na umahon na nakapagbigay rito ng sapat na oras upang gawin ang kanyang plano taliwas sa kanyang statement na nagmamadali ito. Sa patuloy na investigasyon, isang nakakabagabag na footage ang nakuhanan ng mga pulis sa puntod ni Tina. Bago ito, napansin ng pamilya ni Tina na parating nawawala ang mga bulaklak na dinadala nila rito. Kaya naman lumapit ang mga ito sa otoridad. Nang lagyan ng hidden camera, nakuna ng mga ito si Gabe na tinatanggal ang mga bulaklak saka tinatapon sa basurahan. Noong November 2008, tuluyan ng inaresto si Gabe Watson ng Australian Police para sa kasong murder. Upang maiwasan ang mabigat na parusa, nag-plead ito ng guilty to manslaughter. Nasintensyahan ito ng 4 na taong pagkakakulong na kinalaunan ay napababa sa 18 months matapos ang appeal. Nang makalaya, muling nagpakasal si Gabe sa isang nagngangalang Kim Lewis. Hindi nagtagal, na-deport naman si Gabe sa US sa paniniwalang doon ito plinano ang krimen. Kinasuhan ito ng murder ng Alabama prosecutors. Naniniwala ang mga ito na pinatay ni Gabe si Tina upang kolektahin ang life insurance nito. Ngunit ayon sa defense team ni Gabe, wala itong anumang motibo para paslangin si Tina. Wala rin umano itong nakuhang kahit magkano mula sa insurance payout. Isinisisi ng mga ito sa kapabayaan ng diving company ng insidente. Dahil sa kakulangan ng ebidensya upang patunayan na intensyon ni Gabe na patayin si Tina, dinismiss ng judge ang kaso. Sa kasalukuyan, namumuhay ng tahimik at malaya si Gabe sa US kasama ang misis na si Kim na hindi ito iniwan sa kanyang buong trial. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.